May tanong ako sa'yo, ilang beses mo na bang sinubukang ipakita ang effort mo sa crush mo pero parang wala pa ring epekto? Kahit gaano mo pa siya alagaan o pasayahin, minsan parang hindi niya talaga napapansin ang value mo. Ang masakit pa dito, mas ramdam mo na ikaw pa yung naghahabol habang siya chill lang at parang wala lang. Pero alam mo ba na may paraan para maiba ang dynamics ng sitwasyon? At dito pumapasok ang tinatawag na reverse psychology. Sa simpleng paliwanag, ang reverse psychology ay paggamit ng kabaligtaran para makuha mo yung tunay mong gusto. Imbes na diretso mong ipakita ang nararamdaman mo, gagamitin mo ang natural na response ng tao para siya mismo ang lalapit sa'yo. Kung mapapansin mo, mas na-excite tayo sa mga bagay na mahirap makuha at mas nagiging curious tayo kapag hindi ibinibigay agad. Ito yung basic principle ng reverse psychology. Ginagawa mong mas attractive ang sarili mo dahil hindi ka obvious. Kaya kung napapagod ka na sa kakahabol, baka ito na yung kulang sa'yo. Hindi mo kailangang baguhin kung sino ka. Ang kailangan lang ay baguhin mo ang approach mo. At sa video na ito malalaman mo ang 5 tactics na pwedeng gumana sa crush mo. Pero bago tayo dumiretso sa mga tactics, isipin mo muna to. Sa relasyon at attraction, hindi laging totoo ang tuwirang paraan. Minsan ang mas malakas na epekto ay nasa mga bagay na hindi agad halata. At yun ang sisimulan natin ngayon. Tactic 1, the scarcity trick. Kapag gusto natin ng isang tao, natural na instinct natin ang laging magpakita at laging available. Ang problema dito, nawawala yung thrill. Kapag lagi kang present, nagiging predictable ka. At alam mo naman, kung sobrang dali mong makuha, nawawala ang halaga mo. Isipin mo ganito, kapag may pagkain na laging nasa harap mo, minsan hindi mo na pinapansin. Pero kapag rare lang o minsan lang lumilitaw, mas hinahanap mo siya. Ganito rin sa attraction, scarcity o kakulangan ang nagpapataas ng halaga. Kaya kung gusto mong mapansin ng crush mo, bawasan mo ang pagiging available. Hindi ibig sabihin na deadmahin mo siya totally. Ang point ay wag mong gawing obvious na nakaabang ka lagi. Bigyan mo ng konting space para siya ang maghanap sa'yo. Ang sikreto dito ay balance, kasi kung sobra ka namang cold, baka isipin niyang wala ka talagang interest. Pero kapag marunong kang magpakita ng presensya sa tamang oras at marunong ka ring umatras paminsan-minsan, mas nagiging powerful ang dating mo. Ito yung tinatawag na scarcity trick. Ginagawa mong mas special ang sarili mo kasi hindi siya makakaasa na palagi kang andyan. At dahil doon, mas magiging valuable ka sa mata niya. Tandaan, hindi lang effort ang sukatan kundi pati timing. Tactic 2, agree, then redirect. Minsan ang pinakamabilis na paraan para mawalan ka ng points sa crush mo ay kapag lagi kang kontrabida. Kapag lahat ng sinasabi niya kinokontra mo agad, ang impression ay lagi kang argumentative. At syempre walang taong naiengganyo sa ganong vibe. Kaya dito papasok ang trick na agree then redirect. Sa halip na makipagtalo agad, i-acknowledge mo muna yung point niya. Kapag ginawa mo ito, mas nagiging open ang isip niya kasi nararamdaman niyang naiintindihan mo siya bago ka magbigay ng sarili mong opinyon. Halimbawa, kapag sinabi niya na hindi niya type ang isang bagay na gusto mo, pwede mong sabihin na, "Oh, gets mo naman yun." Tapos dahan-dahan mong ibahin ang flow ng usapan. Hindi siya defensive kasi naramdaman muna niyang inapprove mo siya. Ito yung psychological effect na parang nagbubukas ng pinto. Kapag nararamdaman ng tao na kino-question mo siya agad, automatic siyang magtatanggol. Pero kapag nag-agree ka muna, bumababa yung wall niya. At doon mas madali mong maipasok yung idea mo. Kaya kung gusto mong mas maging smooth ang conversation nyo ng crush mo, wag laging direct na kontra. Gumamit ng agree then redirect. Sa ganitong paraan, hindi ka lang nagiging mas pleasant kausap kundi mas na-associate ka niya sa comfort at understanding. Tactic 3, playful reversal. Kung mapapansin mo, sobrang lakas ng epekto ng humor pagdating sa attraction. Kapag napapatawa ka ng isang tao, mas nagiging magaan ang presensya mo sa isip niya. At dito pumapasok ang tinatawag na playful reversal na isa sa pinaka-effective na tactic. Ang ibig sabihin nito ay simple lang. Kapag binato ka ng biro ng crush mo, huwag kang mag-stop sa pagiging audience. Imbes na tumawa lang, ibalik mo yung joke pero lagyan mo ng twist. Parang nag-reroll ka ng bola pabalik sa kanya. Halimbawa kapag sinabi niya sa'yo na corny ka daw, pwede mong sagutin ng, "Oo nga, pero at least corny na lovable." Ang dating nito, confident ka, hindi ka defensive at kaya mong gawing advantage ang kahit anong sitwasyon. At yun ang attractive. Ang playful reversal ay hindi lang tungkol sa joke kundi sa energy na pinapakita mo. Nakikita niya na hindi ka natitinag at kaya mong sumabay sa vibe niya. At kapag naramdaman niya yon, mas nagiging curious siya at mas naiengganyo sa presence mo. Kaya kung gusto mong mag-stand out, huwag kang masyadong seryoso sa lahat ng sinasabi niya. Maging playful at magbigay ng witty na banat. Tandaan, ang humor at confidence ay kombinasyong bihira pero sobrang nakakaakit sa kahit sino.
Tactic 4. Give then pull back. Isa sa pinaka-powerful na galaw pagdating sa attraction ay ang bigyan mo siya ng compliment tapos bigla mong bawasan. Simple lang pero sobrang tumatatak sa isip ng tao kasi nag-iiwan ito ng bitin effect at yun ang nagpapakapit sa kanya sa'yo. Halimbawa kapag sinabi mong, ang ganda ng ngiti mo ngayon, tapos hindi mo na agad inulit o dinagdagan. Ang mangyayari, hahanapin niya yung susunod mong sasabihin dahil bitin siya, mas nagiging special yung simpleng salita na binitawan mo. Psychologically, mas tumatagal sa isip ang mga bagay na hindi kompleto. Ang tao kasi natural na naghahanap ng continuation. Kaya kapag binigyan mo siya ng sweet words tapos pinolback mo, mas maiisip niya yun ng paulit-ulit kahit wala ka na. Pero kailangan tandaan na balance din ito. Kasi kung puro compliment lang at walang pullback, mawawala yung thrill. At kung puro pullback naman, baka isipin niya na wala ka talagang interest. Ang sikreto ay timplahin mo ng tama. Kaya gamitin mo ang give then pull back bilang paraan para mag-create ng memory. Yung tipong simple lang pero hindi niya malilimutan. Sa ganitong style, mas lalo siyang magiging curious sa'yo dahil ikaw yung nag-iiwan ng mystery sa bawat galaw mo. Tactic 5. Challenge instead of chase. Sa totoo lang, mas naa-attract ang tao sa isang bagay kapag may konting challenge. Kung ikaw yung tipong habol ng habol, mas nawawala ang mystery. Pero kapag pinapakita mong may standards ka rin, mas nagiging interesting ang tingin niya sa'yo. Halimbawa, imbes na ikaw yung laging nag-i-initiate ng chat or laging naghahanap ng oras, minsan hayaan mong siya naman ang gumawa nun. Kapag naramdaman niyang hindi ka basta-basta available, mas makikita niya na kailangan din niyang mag-effort sa'yo. Ang challenge instead of chase ay hindi ibig sabihin na magpaka-plastic o magpanggap na wala kang gusto. Ang ibig sabihin nito ay ipakita mong kaya mong maging independent at hindi nakadepende ang happiness mo sa kanya. At yan ang tunay na attractive. Psychologically, mas pinapahalagahan natin ang bagay na pinaghihirapan. Kaya kapag naramdaman ng crush mo na kailangan din niyang magbigay effort para makuha ang atensyon mo, mas mag-i-invest siya emotionally. At mas magiging malalim ang connection ninyo. Kaya tandaan, imbes na habulin mo siya ng sobra, gawin mong ikaw yung prize na dapat niyang makuha. Ang challenge instead of chase ay nagpapakita ng self-respect at confidence. At yun ang tunay na formula para mag-shine ka sa paningin ng crush mo. So ayun, natutunan mo na ang 5 reverse psychology tactics na pwedeng gumana sa crush mo. Scarcity trick, agree then redirect, playful reversal, give then pull back, at challenge instead of chase. Lahat yan ay may iisang layunin. Hindi ito para mandaya o manipulahin siya, kundi para mas maipakita mo na may value ka rin. Kasi kung lagi kang habol ng habol, nawawala ang balance ng connection. At kung alam mo paano mag-adjust ng galaw mo, mas tataas ang chance mong mapansin. Tandaan, ang attraction ay hindi lang tungkol sa effort kundi tungkol din sa timing at dynamics. Minsan hindi yung diretsong paraan ang mas effective kundi yung subtle na approach. At dito pumapasok ang power ng reverse psychology sa relationships. Kung nagustuhan mo itong video, huwag mong kalimutang i-like at i-share ito. Mag-subscribe ka na rin para updated ka sa mga susunod nating content tungkol sa dark psychology at relationships. Baka ito na ang missing piece na kailangan mo. At ikaw, alin dito sa 5 tactics ang pinakagusto mong subukan? I-comment mo yan sa baba para mapag-usapan natin. Tandaan, huwag mong gawing humahabol ang sarili mo dahil ikaw mismo ang prize at deserve mong mahalin ng totoo.